bago natin transfer yan, kailangan maalis muna itong mga pako na to, no? So yun ang gagawin ko ngayon, ibabaluktot ko itong mga pako. Ayan mga brads, punta tayo sa ano, crack wash, ano. Brother, I'm outside. This is my first time here, huh? For washing? Yes, for washing. After this After this one? one? Yeah. Okay. I'll just wait there, eh? Yeah. Okay, okay, thank you. Nilinis na siya, di ba? Papaliguan na siya ngayon. Ano? Alam nyo, ay brads, ano, tapos na nating i-secure ang ating load. Kung makikita nyo, hindi ko pa ikinunek ang aking fifth wheel. Bukas lang para hindi mahirapan yung ating suspension, ano. So ayan yung load natin, header uli, ano. Pero ita-transfer ko lang muna itong mga kahoy dun sa gitna, no, kasi wala akong space sa harapan, no. And then magpapa truck wash ako, no. So yun ang ating gagawin ngayon. Pero bago natin transfer yan, kailangan maalis muna itong mga pako na to, no. So yun ang gagawin ko ngayon, ibabaluktot ko tong mga pako. Kasi nalibre ko tong kahoy na to dun sa pinag-pick upan ko na huli, yung dinala ko sa mining. Eh kesa bibili ako, no, kinuha ko na lang to, akin na lang to, para meron akong damage, ano. Kasi $5 to $8 daw ang isa nito, depende kung saan mo bibilihin, eh. At least ito libre na, mga brother, ano. Wow. Kailangan nating maging ano, kesa iiwan ko to dun sa mining, di ba? Di naman nila kailangan, dinala ko na para meron akong damage sa aking biyahe. Yan. So ilalagyan natin ng chain yan dito, chainan natin yan. So yun, after ko itong matapos, ano, aalis ako, magpapa truck wash ako, no. And then yeah, lagyan ko ng grasa to, meron pa naman, okay pa yan. Magpa-truck wash ako, din pagbalik ko, tsaka ako si-secure ng load, dahil bukas ang ating biyahe, no. Ayan mga brads, punta tayo sa ano, truck wash, ano. Bale ngayon gumagamit tayo ng personal conveyance. Kasi dati nung company driver ako, iwan ko lang to sa yard, and then bahala na sila, no, na mag-car wash, mag-maintain, ano. Pero ngayon iba na. Ako na ang magme-maintain, ako ang magpapa-car wash. Every time napapatakbuhin mo ang truck ng more than 8 km per hour, you need to make sure na sa clock mo kumbaga naka-login ka, pero gagamitin mo dito, in my case, sa pagkakataong ito, yung personal conveyance, ano. Kasi pagka hindi, merong mga kumbaga may mga lag dun sa ano mo, sa book mo, na may lalabas, ano.
And since owner-operator ka, ikaw lang ang gumagamit nito, it needs to be accounted. So it will fall on personal conveyance. Nag-annotate ako doon na per personal lang. We don't specify really, lalo na pag ganito car wash, baka magkaroon pa ng problema. At least pag personal, very generalized. If in case itanong, pwede kong sabihin na pumunta ako sa bahay, ganun, di ba? Or bumili akong pagkain, pwede kong sabihin na ganun. Or may pinikap ako, di ba? So yun. First car wash ni Alex, kasi sobrang dumi niya, although makulimlim. I don't know kung uulan pa, pero kailangan talaga kasi yung sa harapan niya, yung bag screen niya punong-puno ng ng mga bugs. So kailangan talagang malinisan. Infinite truck wash, ito sinabi niya, infinite truck wash. Hopefully walang masyadong pila. Dito tayo. Yan, dito tayo. Trucks exiting shop when lights flashing. Talaga? Wala naman Report to reception. Hindi na, pupunta muna ako doon kung saan man yung nila, yung truck shop nila, yung truck wash nila dito. Ayun, doon sa banda ron, sa dulo, Nako. Hindi kaya sarado. Ayun, truck wash, yung dalawa. Yung dalawang yan, truck wash. Mukhang sarado Mukhang mapapahiya tayo rito, mukhang sarado. So, baba tayo, alamin natin kung sarado ngayon, Ito. Ito, bukas Open, sabi niyo. Diba? Let's see. So ito yung loob ng nila, Magtatanong tayo. Brother, I'm outside. This is my first time here, For washing? Yes, for washing. After this one? Yeah. Okay. I'll just wait there, Yeah. Okay, thank you. Ayun, ayos, meron pa. Maghintay tayo dyan sa labas, Ayos, dito pala yung nila, Ang may-ari nito, mga East Indian, mga brads. Ito, super single, Laki. Dami nilang mga gulong, Maghintay tayo dito. Ayan mga brads, waiting tayo dito ngayon sa sa truck wash. Kakaiba ang weather ngayon dito, Biglang nag--3 siya kaninang umaga, halos third week na ng May, pero humabol ang biglang lamig ng panahon. Ganun ka-extreme ang weather condition dito sa Canada, lalo na dito sa Manitoba, mga brads, Kaya ito, nakamakapal uling jacket dahil malamig ang panahon, pero medyo umiinit na. So alisin natin to, and then mamaya i-video natin dun sa loob kung paano ika-car wash si Alex para makita nyo rin, mga brads.
Ayan na si Alex. Nililinis na siya, di ba? Papaliguan na siya ngayon. Ano? Alam nyo, I starting to like the color na kagad ni Alex, ano? Kahit hindi yan yung gusto kong color, pero nagugustuhan ko na siya, mga brad, ano? So yung ating mga kapatid na Indian, ano, maraming naitulong sa akin ng mga yan sa first job ko, sa mga struggle ko sa daan. Sila yung nag-help sa akin, ano, para matutunan yung mga simpleng bagay ng pagta-tracking, ano. Yan, no? Tubig pa lang yan, pero maganda na ang buga niya, no? Galing, no? So maganda raw dito ang servisyo nila, kaya dito tayo nagpapa-car wash, no? Truck wash, car wash tuloy. So ito yung loob ng ano nila, ng shop nila, no? Parang nag-change oil din yata sila dito. Greasing. Yan yung greasing nila, no? Ayan. So yan, meron na sabon, ano, di battery. So lalagyan nila ng sabon. Hopefully hindi yan makakasira sa pintura, ano. Hindi lang problema minsan, ano, yung mga gamit nila pag hindi masyado na hindi maintain, baka may mga makagasgas. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Wala naman tayong sariling pang truck wash, eh. So yan, kanilang ginagawa, no? So yan, bagong ligo na si Alex, no? Paliguan na siya ngayon. So yun lang muna mga brads, ano, at mamaya babalik ako kapag tapos ng car wash si Alex. Tara mga kapatid, magpo-fuel tayo, no? Ready tayo sa Flying J. So walang def dito, no? Walang def. So malinis na malinis si Alex, mga brads, ano? Gagaling lang natin doon na nagpa-truck wash, ano? So yan, makita nyo ang linis niya ngayon, ano? Although mayroong mga bugs pa rin na hindi maalis, ayan, no? Mahirap talagang maalis yung mga bugs, eh, no? Pero okay pa rin kasi hindi sila matipid sa tubig doon, ano? Talagang na-wash nilang mabuti, no? Pati dito sa likod. Ayan, no? Ang ating headache rack kumikinang-kinang, ano? Mamaya lagyan natin to ng grasa, no? Kunti na lang yung grasa. Siya, no? Ang ating pang-ilalim. Malinis na malinis. Kung makikita nyo, mga brads. Putulin ko to. May lumalawit-lawit dyan, ano? Silipin natin mabuti para alam natin yung papalinisan natin ulit sa susunod, ano? Ayan, nalinisan mabuti. Linis na malinis, mga brads. The best, ano? Ito parang maluwag to, eh. Kitaan lang natin para sure. So ganito na ang magiging buhay natin palagi, mga brads, ano? Kapag off tayo, sikasuhin natin ang makina, check natin kung may kailangang i-maintain, and then magpapa-car wash tayo, no?
So mga brads, tapos na nating i-secure ang ating load. Kung makikita nyo, hindi ko pa ikinonek ang aking fifth wheel. Bukas na lang para hindi mahirapan yung ating suspension. So nakatutok lang siya. Hindi pa yan masyado nakadikit, kung makikita nyo. And dito sa harapan, makikita nyo crisscross, para hindi gagalaw yung gulong. And dito, itong paleta na to, dahil mahaba, dalawang ginamit ko dyan. And then nilagyan ko ng sapin, ayan, kasi matalas yan, gagalaw yan. Yan ang nangyari doon sa strap ko, nagkaroon ng damage, so yan, sinapinan ko. At itong isa na to, suporta yan dyan sa header, yun sa taas, kasi para maiwasan yung pag-bounce nya, kaya meron yung pressure downward papunta sa deck. And dito, kagaya ng dati, crisscross, yung poste doon kung saan nakadikit yung header, hinihila ko dito. And then ito, hinihila doon, so naghihilahan yan, nagyayapusan, right. So and then dito ganun din, so hinihila ko yung nandun, yung poste doon papunta rito, at ito naman hinihila doon. And then ito, kung makikita nyo, hinihila papunta rito, papunta rito para maiwasan yung backward movement. Doon sa kabilang banda doon, hinihila naman papunta rito, para maiwasan ang forward movement, And then dito, since maliit lang tong paleta na to, isa lang ang nilagay nating straps, pero nakita nyo naman nakasuporta pa rin to, kung saan sa taas hinahawakan niya rin tong header pagkabilang dulo, isa doon, isa dito, para may downward pressure, hindi siya magbabounce, so yan, diba? So ganun din dito sa side na to. And then ito yung sinasabi kong isa, ito naman pahila papunta rito, para sa forward movement, maiwasan mag-move siya. Although itong mga chains na to, isinihila na siya papunta rito, yung kabila naman yun, hinihila papunta rito, nagkokontrahan yan, kontrahan palagi, ito dito, additional lang ito. At dito makikita nyo rin, ayan, sinuportahan ko rin yung strap ko dahil matalas yan ng sirang straps, dinoble ko lang para medyo soft yung spot doon na may high pressure. Ganun din dito at dito. At yan, crisscross yan, hindi yan gagalaw. Ayan, so far so good. We're good to go na. Bukas ng umaga, uwi na tayo, magpapahinga para bukas ready tayo sa ating biyahe papunta ng first drop sa Saskatchewan, and then the second drop is Alberta. So kita tayo bukas sa kalsada. Isang magandang araw mga kapatid.